Target mabigyan ng libreng bakuna kontra HPV ang 1 milyong babaeng estudyante sa bansa. HPV ang pangunahing sanhi ng cervical cancer sa bansa ayon sa World Health Organization. Saksi si Ian Cruz. Mismong Department of Health ang nagsabi, mahal magpabakuna kontra HPV o Human Papilloma Virus. 4,000 pesos yan kada turok ayon sa DOH o 8,000 pesos kasama ikalawang dose matapos ang 6 na buwan. Gaano nga ba kahalagang mapigil ang epekto ng HPV? Ang Human Papilloma Virus ay isang uri ng sexually transmitted infection na nakukuha sa skin-to-skin contact at pakikipagtalik. Ang ilang kaso ng HPV kusang nawawala kahit walang sintomas at gamutan. Pero may mga kasong nauuwi sa pagkakaroon ng cancer. Sa tala ng World Health Organization noong 2019, HPV ang nagdulot ng cancer sa 620,000 na mga babae at 70,000 na mga lalaki. Base rin sa pag-aaral ng WHO, HPV ang sanhi ng 95% ng cervical cancer cases. Ito ay katlong uri ng cancer na madalas sumatama sa kababaihan dito sa Pilipinas. Nasa 8,549 na mga Pinay ang tinamaan ng cervical cancer base sa huling tala ng International Agency for Research ng WHO. Halos kalahati sa kanila ang namatay noong 2022. Kabilang sa namatay sa cervical cancer, ilang taon na nakakaraan ang tiyahin at 27 anyos na pinsan ni Maricel. Kawawa po, lalo pa yung pinsan ko, may isang anak po yun na naiwan maliit pa noon. Kaya si Maricel, suportado ay kinakasang bakunahan laban sa HPV. Target ng DOH ang pagtuturok ng HPV vaccines habang bata pa lang. So bago pa siya maging sexually active, dapat nabibigay na. And we estimate that the best age for that is around 9 years old. Hindi naman po ibig sabihin hindi na siya pwedeng ibigay later in life. Meron rin po yun. Pero for preventive measures, the best po talaga is at that age. Libre at voluntary ito para sa mga gustong magpabakuna na gagawin sa mga eskwelahan. Pinondohan na ako ni President for 2025. For 2025, we can vaccinate all Filipino girls. And ang effect niyan, mawawala ang cervical cancer. As of January 6, mahigit kalahating milyong babaeng grade 4 students na ang nabigyan ng first dose ng HPV vaccine sa school-based immunization program. Target ding isama sa programa ang mga estudyante sa private school. Kababaihan ang nagkakaroon ng cervical cancer kaya naman sila ang target na mabigyan ng HPV vaccine. Pero ayon sa DOH, maging ang mga kalalakihan, tinitingnan din na mabigyan ng nasabing bakuna. Kapag ang lalaki ay nabigyan ng bakuna nito, hindi na rin siya madadapuan ng human papilloma virus or HPV. Kung hindi siya madadapuan ng HPV, sa kanyang magiging future na mapapangasawa or makakasama na kababaihan, hindi na niya maipapasa ang virus na ito at hindi na magkakaroon ng cervical cancer. Sa tanong naman kung may side effect, ito po ay magkakaroon siguro ng konting pagmamanhid, may konting pagkabugbog, pagkabagong bigay, pero hindi naman po yan na tumatagal dahil pag nabigyan rin ng yelo or nalagyan ng cold compress, no, wala rin po yan. May mga ibang possible side effects na very minor and very mild. Some patients will get a fever, pero beyond that, wala naman po tayong naitatala ng mga serious side effects pagdating dito sa bakunang ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.